Ang susunod nating Chinese pork dish hindi lang tuwing espesyal na okasyon matitikman. Present ito araw-araw sa hapagkainan, tuwing tanghalian, hapunan, o minsan pati merienda pa. Ang una nating titikman isang triangle shape na kakanin na nahahawig sa puso o kaya naman ay sa suman. Pero ang pagkakaiba dito, meron itong pork o chicken filling. Ang matchang. Mula ito sa salitang Hokkien na ma na ang salin sa English ay pork. At chang na ang ibig sabihin naman glutinous rice o malagkit na bigas. Dito sa Philippines, sumikat sa atin yung triangle na matchang kasi yun yung pinakamahirap gamitin na balot. Pero maraming version yan. Yung iba in China, merong simple lang na parang yung suman lang natin na rectangle. Pwede rin siyang ganon. Basta kanin siya na may karne sa loob. Ayon sa isang alamat ng mga Tsino, ang tradisyon ng pagkain ng matchang ay nagsimula nang magpakamatay ang ministrong si Chu Yuan matapos niyang malaman na nasakop ang kabisera ng Chu State noong Zhou Dynasty. Nagpatiwakal sa ilog si Chu Yuan. Para maiwasang kainin ng mga isda ang kanyang katawan, nagmadali ang mga mangingisda at nagtapon sila ng kakanin sa tubig para ito ang kainin ng mga isda at hindi ang kanyang katawan. Mula noon, nakaugalian na ng mga Chinese ang pagkain ng matchang. Sa isang restaurant sa Binondo, mas ginawa pang espesyal ang matchang. Dahil ang filling nito na madalas ay pork at chicken lamang, ginawa nilang 8 premium ingredients. Ang tawag nila dito, 8 treasure matchang. Actually, yung dad ko yung nag-isip nung 8 treasure matchang. Sabi niya, he wants something na medyo special yung ingredients, pero it's affordable to everyone. Kasi mahilig rin siya sa matchang eh. So he want, kumbaga parang everyday you eat this, yung 8 treasure matchang, okay lang, masarap siya, hindi masakit sa bulsa, babalik-balikan mo. Sa paggawa nito, ipoporma munang parang cone ang bamboo leaves. Kailangan yung sa baba, walang butas. Tapos yung isang side, mas mahaba. Para pag binalot na natin siya, may cover natin siya na maayos. So sa 8 treasure matchang, nakahalo na yung beans natin sa ating bigas. Ilalagay dito ang half-cooked glutinous rice o malagkit na bigas. Sunod na ilalagay ang pork at chicken adobo, kastanyas, chorizo, abalone, mushroom, scallops, hibe. Papatungan ulit ito ng malagkit na bigas, saka ibabalot ng dahon. Also, pag nagbabalot ng matchang, huwag rin siya masyadong masikip. Kasi minsan, pag masikip, may tendencing mahilaw yung suman natin. Pagkatapos ay pakukuluan para maluto. Preferably, kung sa bahay, kung may pork stock kayo or chicken stock, mas maganda. Para mas maging malasa yung suman. Matapos ang 3 oras, pwede nang lantakan ng matchang na bagay daw isabay sa tsaa. Wow! Tingnan mo. Parang tamales nga, pero ito talagang rice yung ginagamit. Galapong kasi yung ginagamit sa tamales eh, di ba? Tapos meron siyang meat sa loob. Wow! Tingnan natin. Sarap. Parang siyang yung binalot natin, pero ito talagang na-infuse na doon sa sticky rice yung mismong flavor ng pork. Para siyang adobo na parang humba na. Sarap ah. Now, kung mahilig kayo sa matchang, meron pang mas espesyal na matchang, yung kung tawagin nila 8 treasures na matchang. Ito yon. Kung ikukumpara mo siya dun sa regular na matchang, mas dark yung color niya. I suppose kasi mas marami siyang spices, mas marami siyang flavors. Uy, wow! Wow! Mas gusto ko yung flavor nito. Ang sarap nito. You would imagine na hindi bagay yung kastanyas doon sa abalone, doon sa pork, at saka doon sa chicken. Para siyang halo-halo, pero hindi. Nalalasahan mo pa rin yung distinct flavor ng bawat ingredient. Wow! Sarap!